It's okay to disagree, but don't let your hate overcome your humanity. Sayang ang pagka-Pilipino ninyo. You know, just do something for the country. Ganda ng sinabi. Ganda-ganda. It's okay to disagree. Kakaiba tayo ng opinion. But don't let your hate overcome your humanity. We can be friends kahit magkakaiba ang ating political stance. Anyway, ang tagumpay ng kung sino mang nanalo ay tagumpay naman talaga ng sambayanan. Kahit kunwari, kaya nga ako nung halalan, lagi kong sinasabi kahit na ako ay anti-Pinklawan. Kung sila yung nanalo, okay lang nung time na yun. Wala akong magagawa. I mean, hindi okay, pero ano magagawa ko? Tagumpay nila, kung maglilingkod sila, tagumpay ko rin naman, di ba? Kaya lang kasi meron akong mga observations, meron akong mga personal knowledge sa mga bagay-bagay wherein alam ko yung mga taong hindi na magbabago. And you can argue with me whatever, but a snake will always be a snake. And at the same time, yung snake kasi may purpose, tumuklaw. Siguro gets nyo na yun, yung hyperbole ba yun o ano. Ang nalulungkot ako, ang ganda ng linyang binitawan na yun. Pero ang daming pinabayaan. Ako kagaling ko lang sa ospital. There is no improvement in healthcare. Tumaas ang bilang ng krimen. And bilang isang nagbibigay lamang ng opinion, ay hindi na siguro ako yung dapat pang magbigay ng datos dyan dahil sa dami ng victims na nakikita ko nagrereklamo sa Facebook, dumadaing sa Facebook, nakikisuyo na may gawin sa mga bagay-bagay na walang tumutugon. Mga nawawalang bata, droga, drivers na biktima, takot, na, di ba? Distrust sa government. Masakit. Yung pinaggagawa nitong allowing someone to do evil. Allowing evil to succeed while doing nothing. Associating yourselves with the wrong people. Alam nyo, sayang itong si Bongbong. He was given the opportunity. Very similar kay Pinoy. Tama si Larry Gadon. Magkaiba na kami ngayon ng paniniwala. Pero sabi niya dahil anti-Duterte na siya ngayon, dalawa lang daw ang political na malakas yung capital talaga sa Pilipinas. Marcos and Aquino. And yung Aquino, nakapalibot sa kanila yung kung sino-sinong politiko, oligarko. Ganon din si Marcos. Nakapalibot din sa kanya yung mga kung sino-sinong politiko, oligarko. Iisa lang yan, talon-talon bakod lang. Kamag-anak ni Kwan, yung Kwan ni Kwan, na Kwan ni Kwan, kwando-kwando. Sila. Okay. That is why the cronies of Marcos Sr. became the oligarchs, or they remained to be the central figures of the business and important industries here in the Philippines. Kasi alam niyo yung mga politiko na yan, bagamat kurakot, hindi sila ang major na pinakamalalaki sa buong mundo. Pinakikisamahan nila ang media. Gusto nilang bumango. Kaya binabayaran nila yan at pinakikisamahan para pag fallback. Pag hindi ka na politiko, baka sakali maging broadcaster ka.
O baka sakali may TV show ka. Baka sakali gawin kang host. O baka maging shareholder ka. Maraming nagnenegosyo sa larangan ng politika. Kaperahan. May pera sa gulo. That is why kung mapapansin nyo, Congress, nung ako na-observe ko na very early on, yung mga pronouncement ng Congress, they realized that puta, mas maraming pera pag may gulo. Pag may sinisira tayong tao, pag mayroong kaguluhan, pag may issue, mas maraming pera. Merong merong mga politikong pauulanan tayo ng pera para gawin yung gusto nila. Merong mga naglalaro sa dalawang bangka, nangunguha lang ng resources, kagaya ng mga NPA, naka-affiliate sa mga, alam nyo na, opportunity na nakasenador ka na, magtayo ka ng party list, paupuin mo naman yung anak mo. Maraming opportunities kumita. I think they were deprived nung panahon ni Digong, Pangulong Duterte. Feeling nila gutom sila. Puta, ano. Ngayon, ang tataba ng mga pitaka nila. Kasing taba nung pinuno nilang buaya. Nasabi nga nung isang Moro na kapatid nating Moro, parang baboy. Ako, tinutokso akong baboy nung maliit ako. Mataba ako lalo na nung maliit ako. Kaya lang yung baboy ngayon na politiko, talagang both mukha ka ng baboy at talagang asal baboy na nakakadiri. Diba? Sumobra ang hilig nyo sa pera. Ang sarap kasi, sarap no? Kaya lang nakakalungkot. Kasi sabagay, it is a blessing in disguise. Kasi at this point in time, I think the Filipino is starting to realize that nagbabago yung mga political capital. The Aquinos were given the opportunity. Nagnegosyo lang yung mga nakapaligid sa kanila. Nag-second rendezvous si Pinoy, sumalangit nawa, sumagwa. Same with si Bongbong. Bigyan ng pangalawang pagkakataon. Kasi ako I know that yung mga nakapalibot kay Pinoy doon, sa puso ko, alam ko, with my experience and nabanggit ko yung personal knowledge, I know they're evil. O may mga naniniwala sa kanila na that just don't care about sa ating lipunan. But apparently, ganun din itong mga nakapaligid kay Bongbong. Bakit? Kasi kung hindi man yung mga galing sa kampo ni Pinoy, yung mga pumaligid rito, marami doon galing din doon. Or malapit doon sa mga taga doon. Kwando. And saan natin ilalagay yung pag-asa ng bayan ngayon? Sino ang proven ngayon? In my opinion, it's the Dutertes. Maraming mayroong mga mayor na maganda raw yung syudad nila. Ako, I'm from Olonga po. Look at the fall of Gordon. Merong mga kung ano-anong mayor sila kung saan. Look at them fall. Pero si Duterte, naiiba. Nag-iisa. And I think it's time na the Filipinos shift yung kanilang faith to someone from Mindanao. God bless.